Celebox. Si Bianca Ramos, 25 years old, ay isang magandang dalaga at may maamong muka. Ngunit kabaliktaran ng kanyang angking ganda at maamong muka dahil sa pangit niyang ugali. Dahil sa pagiging masungit, prangka at laitera. Hindi niya ugaling tumulong sa kapwa dahil para sa kanya, aabusuhin lang siya nito. Alam mo, gwapo ka, matangkad, magandang katawan, at higit sa lahat mukha kang healthy. Hindi ba para naman yatang masyadong makapalang mukha mo para mangutang ka sa nanay ko? Samantala, si Diego Almonte ay isang property developer. Bukod sa gwapo ito, ay taglay din ito ang ugali bilang mabait, palangiti, at tumutulong sa kapwa. Dahil para sa kanya, ayos lang tumulong, basta alam niya kung hanggang saan lang limitado. Binibiro lang kita, sineryoso mo naman. Baka magsumbong ka kay nanay na binubuli kita. 2 tao na magkaibang ugali ang pagtatagpuin dahil sa tinatawag na utang na loob. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Habang naglalakad si Bianca Ramos papunta sa kanilang tindahan, napansin niya ang kakaibang titig ng isang lalaking nakatambay sa gilid ng kalsada. Kilala ito sa lugar nila bilang bastos, mahilig sumipol sa mga babaeng dumaraan at kung minsan ay binibigyan pa ng malasuwang komento. Pero hindi uubra sa kanyang estilo nito. Nung minsang bastusin siya nito, talagang pinakulong niya ang lalaki. Ngunit mukhang hindi pa rin nadadala ang siraulo. Sinamaan niya ito ng tingin at tuluyang huminto sa paglalakad. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo ba ulit matulog sa kulungan? Singhal niya. Grabe ka naman, Bianca. Napakasungit mo. Masama bang tumingin? Sagot ng lalaki. Tumaas ang kilay niya. Oo, masama. Lalo na kung ikaw ang tumitingin. Manyakis ka pa naman. Napakamot na lang sa ulo ang lalaki. Maya-maya pa, may isa pang sumabat. Si Aling Edna. Kilalang chismosa sa lugar at mahilig mangutang pero hindi marunong magbayad. Ilang beses na itong sumubok mangutang ng banana chips o pera sa kanya. At ilang beses din niyang tinanggihan, kaya matindi ang inis nito sa kanya. Nako, kung ako sa'yo, hindi na ako makikipag-usap sa masungit na babaeng yan. Maganda nga pero saksakan naman ang pagkadamot tapos laitera pa. Nakasimangot nitong sabi. Napahulukip-kip siya. Kilala siya sa lugar nila bilang pinakamagandang babae dahil daw sa hugis heart niyang muka. Matangos na ilong, maliit na labi, matangkad at may maputing balat. Higit sa lahat, maamo raw ang mukha niya. Pero siya rin daw ang may pinakapangit na ugali. Laitera, madamot at masungit. Sabi pa nga ng iba, siya ang babaeng gugustuhin mong titigan pero hindi mo gugustuhin kausapin. Dahil kapag bumukas na ang bibig niya, puro panlalait at pagsusungit ang lalabas. Pero wala siyang pakialam sa tingin ng mga tao. Hindi siya magsasayang ng laway para linisin ang pangalan niya. Aling Edna, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin makamove on? May pangaasar niyang sabi. Nginitian pa niya ito ng nakakaloko. Isang buwan na simula nang tumanggi akong pautangin ka. Hirap ka pa rin makaget over? Ba't bastos ka talagang bata ka? Wika nito, namumula sa galit. Pasensya na. Sabi niya nang may ngiti. Tinanggihan talaga kita kasi ayaw kong dumagdag sa mga taong tinataguan mo kapag singilan na. Mas lalo pang namula ang mukha nito. Leche! Makaalis na nga! Naha-high blood lang ako sa'yo! Tama yan. Iwasan mo nagpapatas ng blood pressure mo. Mataba ka pa naman. Sabay tawa niya. Halos sumabog sa galit si Edna. Sinamaan pa siya ng tingin nito bago tuluyang umalis. Nang makalis ito, hinarap naman ni Bianca ang lalaking manyakis. At ikaw naman, bago-baguhin mo na yung pagiging manyakis mo. Pangit ka na nga kahit bumawi ka man lang sa pag-uugali.
Pagkatapos niya sabihin yon, ay naglakad na siya. Pagdating niya sa kanilang tindahan, kakabukas pa lang niya ay may customer na agad. Masarap kasi talaga ang banana chips na gawa niya, bukod sa matamis, marami pang laman, kaya sulit sa presyo. Ilan? Tanong niya sa babaeng customer. 2 po. Agad niyang sinalid sa plastic ang mga yon at iniabot. Grabe ate, nakakaingit ang ganda mo. Ang amo ng mukha mo para kang manika. Tipid siyang ngumiti. Salamat, pero hindi ka pa rin makakatawad. 300 lahat. Sagot niya. Nagkakamot sa ulo ang babae nang umalis. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Bianca sa bahay nila, nakita niya ang kanyang inang si Evelina na may kausap na lalaki. Umikot ang mga mata niya dahil alam niyang may namumutang na naman sa kanyang ina. Kung gaano siya katigas sa mga tao ang siyang kabaligtaran naman ng kanyang ina. Mabilis itong maawa, kaya sa tuwing may mga umuutang sa kanya, hindi nito tinatanggihan. Minsan nga, ang mga iba nitong pinapautang parang nagkakaroon ng amnesia dahil hindi na ito nagbabayad sa kanya. Dapat talaga maglagay na ako ng karatula sa labas na bawal umutang. Ani niya sa sarili. Bianca anak, narito ka na pala. Hindi niya pinansin ang ina niya at dumiretso lang siya sa lamesa na hindi tinitignan ng dalawa. Binuksan niyang nakatakip sa lamesa na ulam pero wala talaga sa ulam ang atensyon niya kundi sa kanyang ina at sa lalaking kausap nito. Nakita niya sa peripheral vision niya na tumayo na ang lalaki. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Sambit nito. Nako, walang anuman yon iho. Sagot naman ng utu-utu niyang ina. Hindi na siya nakatiis at padabog niyang binagsak ang takip sa lamesa. Naagaw niya ang atensyon ng dalawa. Doon niya na tinitigan ng lalaking umuutang sa nanay niya. Gwapo ang lalaki, matangkad, moreno, magandang pangangatawan. Mukha rin itong malakas at magandang manamit. Mukha pa nga itong mayamang tignan. Pero bakit ang kapal ng mukha nitong umutang sa nanay niya na matanda na at hindi na ganoon kalakas? Humalukip-kip siya tsaka ito tinignan mula ulo hanggang paa. Mukhang hindi ka taga rito, no? Bagong mukha ka lang kasi. Simula niya. Bianca, itigil mo yan. Saway ng ina niya. Alam na kasi nito kung ano ang gagawin niya, pero hindi siya nagpaawat. Siguro nabalitaan mo sa mga tsismosa naming kapitbahay na utu-utu ang nanay ko. At kahit hindi niya kakilala, pinapautang niya. Bianca, sabing tumigil ka. Medyo lumakas ang boses ng kanyang ina. Saglit niya lang itong tinitigan tsaka muling tumingin sa lalaki na mukhang nalilito. Anong nakakalito? Umuutang siya sa nanay ko. Dapat ba akong matuwa at maging proud? Ani niya sa sarili. Sandali lang, mali ka. Hindi niya na pinatapos magsalita ang lalaki nang putulin niya ito. Hindi ko sinabing magsalita ka. Alam mo gwapo ka, matangkad, maganda ang katawan, at higit sa lahat mukha kang healthy. Hindi ba naman para man yatang masyadong makapalang mukha mo para mangutang ka sa nanay ko? Prangka niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa sinabi niya. Samantalang mabilis naman na lumapit sa kanyang ina niya at hinampas siya sa likod. Ano ka ba namang bata ka? Mahiya ka nga sa pinagsasabi mo! Sabi ng ina niya na parang nahihiya. Pinanglakihan pa siya nito ng mata. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa ina niya dahil sa sinabi nito. Ako? Mahihiya? Sabi niyang hindi makapaniwala at tinuro pa ang sarili. Tinuro niyang lalaki na parang naaamis pa sa nangyayari dahil imbis na magalit ito sa sinabi niya rito, ay nakangiti pa ito sa kanya at tila naaaliw. Hindi ba't dapat siyang mahiya dahil umuutang siya? Manaman, ano bang tingin niyo sa sarili niyo? Bombay na kung sino-sino ang pwedeng umutang? Kinurot siya sa tagiliran ng ina niya kaya napapitlag siya. Tumigil ka na, mas lalo mo lang pinapahiya ang sarili mo. Saway nito. Tsaka hindi siya pumunta rito para mangutang, kundi para magpasalamat at bayaran ng utang na loob daw niya. Naguguluhan siya sa sinabi ng ina niya.
Napaisip tuloy siya sa kung anong tinutukoy ng lalaki na utang na loob daw nito. Utang na loob? Tumango ang ina niya tsaka ngumiti. Natatandaan mo ba yung maliit ka pa? May inampun kami ng papa mo, si Diego. Muli niyang inalala ang sinabi ng ina. Hindi ba nga close kayo ng mga bata pa kayo? Tawag mo pa nga sa kanya ay kuya. Sabi pa ng ina. Doon biglang nagsibalikan sa kanyang alaala niya nung kabataan niya at ang sinasabi nitong inampun ng magulang niya. Natatandaan niya na siya yung lalaking nakitang pagala-gala ng magulang niya sa palengke kaya inampun ito. Pero kalaunay kinuha din ng totoong mga magulang nito. Hindi siya makapaniwalang tumingin ulit sa lalaki na ngayon ay mas malawak na ang ngiti. Long time no see, Bianca. Sinubukan niyang ibuka ang bibig pero parang nalunok na niya ang dila niya. Kung pinagsalita mo ko kanina, edi sana nagkaintindihan tayo. May pang-aasar nitong sabi. Tumunog ang cellphone nito. Saglit nitong tinignan ng cellphone tsaka bumaling sa kanila. Nanay Bianca, kailangan ko nang umalis. May importante pa kasi akong asikasuhin. Hindi siya nakasagot, kaya ang ina niyang nagsalita. Sige iho, maraming salamat sa pagbisita. Tumango ang lalaki. Babalik po ulit ako. Bumaling ito sa kanya. Salamat pala sa pag-compliment mo kanina. Natouch ako. Natatawang sabi nito. Halata sa tono nito ang pang-aasar. Pero masaya akong makita ka ulit. Mas lalo kang gumanda ngayon. Huling sabi nito bago umalis. Samantalang naiwan siyang tulala. Bumalik na siya. Aniya sa isip. Pumunta siya sa ref para kumuha ng juice. Pinagmamasdan lang din siya ng ina niya. Ano? Narealize mo ng pagkakamali mo? Kumibot ang labi niya tsaka nagpanggap na natatawa para hindi nito mahalata na napahiya talaga siya. Ano bang pagkakamali ko? Pagdidenay pa rin niya. Nilapag niya ang baso sa lamesa. Si Diego, isa siyang property developer. May sarili siyang apartment at condos na pinapaupahan niya. Nabanggit niya rin na may mga binili rin siyang lupang malapit sa atin. Balak raw niyang gawing apartment. Pasimpleng pagkukwento ng ina niya sa kanya. Di siya ng mayaman. Sabi niya sa sarili. Malaki nang pinagbago ng buhay niya. Pero nananatiling nakaapak ang paa niya sa lupa. Nakakatuwang bata. Ma, wala akong pakialam kung mayaman na siya. Tsaka hindi niyo ako masisisi sa inasal ko sa kanya. Lahat ng taong pumupunta dito sa atin, puro pangungutang lang ang alam. Bumuntong hininga ang ina. Anak, sinabi ko naman sa'yo na walang masamang tumulong sa mga taong nangangailangan. Umupo ito sa tabi niya, tsaka hinaplos ang buhok niya. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos kasi tumutulong tayo. Bigla siyang tumayo tsaka tinignan ng mariinang ina niya. Ma, kung ano mang meron tayo ngayon ay dahil nagsipag tayo. At ang mga taong nangungutang sa atin, kahit piso wala silang naiambag. Nakakaintinding tumango ang ina niya. Alam ko yun, pero bata ka palang tumutulong na kami ng papa mo sa ibang tao. Kahit ikaw nung bata ka, mahilig ka ring tumulong kasi nang nakikita mo sa amin ng papa mo. Biglang uminit ang ulo niya sa narinig dahil bigla ding bumalik sa alaala niya ang pangit na nakaraan nila. Pero nung magkasakit si Papa, may tumulong ba sa atin? Di ba pinagdamutan lang nila tayo? Kinutya, minaliit at pinagtawanan. Galit niyang sambit. Nang mamatay si Papa, ni isa ba may nakiramay sa atin? Kahit magpanggap man lang sila na nalulungkot sa pagkamatay ni Papa, hindi pa nila ginawa. Umaahon ang dibdib niya sa galit. At yun ang labis na kinasasama ng loob niya. Nakita niya kung paano naghirap ang magulang niya, kung paano nadurog ang ina niya nang mamatay ang kanyang ama. Parang hinihiwang puso niya sa sobrang sakit
at awa para sa magulang niya. At wala man lang siyang magawa noon dahil bata pa siya. Doon niya na-realize niya na kapag masyado kang naging mabait sa iba, kapag ikaw nang nangailangan, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Yun ang dahilan kung bakit nagbago siya, kung bakit naging matigas ang puso niya. Kailangan niyang maging matigas at matapang para sa ina niya. Gusto niyang protektahan ito sa mga taong mapang-abuso. Ayaw niya nang maulit noon ang nangyari sa papa niya at kung paano sila bumagsak ng isang kisap mata lang. Tumayo ang ina niya para aluhin siya. Kaya nga tayo lumipat ng ibang lugar nang mamatay ang papa mo kasi ayoko magbagong pananaw mo sa buhay. Naiiyak na wika ng ina. Pero ma, nandito na siya. Sabay turo sa ulo niya. Nandito na siya sa isip ko. Na kahit ayaw ko nang maalala yun, pumapasok pa rin siya sa isip ko. Aalis na sana siya nang magsalita pang ina. Bianca, hindi kita pinalaking ganyan. Lahat ng tao ang tingin sa'yo pangit ang ugali. Nasasaktan ako kasi alam ko kung sino ko talaga. At dahil anak kita. Lumingon siya sa ina niya na umiiyak. Napapalatak siyang lumapit at niyakap ang ina. Hayaan mo sila. Hindi naman ako naapektuhan doon. Yun lang naman ang kaya nilang gawin ng manghusga at manira ng tao. Sambit niya habang hinahaplos ang likod ng ina niya. Anak, matanda na ang mama mo. Kung meron akong kinatatakutan kapag namatay ako ikaw yun. Ma, huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Aabot ka pa ng 100 years old. Pero hindi pinansin ng ina ang sinabi niya. Natatakot ako na kapag namatay ako, may iwan kang mag-isa at walang taong nandyan para sa'yo para protektahan at alagaan ka. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Gusto ko sanang bago ako mamatay, may taong nandyan para sa'yo na handa kang intindihin kahit gaano pa kapangit ang ugali mo. Nang sa gayon, haharap akong masaya at payapa sa ama mo. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi ng ina niya. Ayaw niyang pag-usapan ang kamatayan nito dahil kahit kailan, hindi siya magiging handa. Napatingin sila sa pinto ng may magtaupo. Nakita nila ang kapitbahay nilang si Kay. Dahil nito ang bunso nitong anak na 6 na taong gulang. Hindi niya na naman maiwasang mapataas ang kilay dahil alam niya nang ipinunta nito sa bahay nila. Pumunta ang ina niya sa may pinto. Ikaw pala Kay, halika, tuloy ka. Nakangiting sabi ng ina niya. Pumasok ito at saka umupo. May kailangan ka ba? Tanong ng ina niya kay Kay. Nag-alangan itong tumingin sa kanya, kaya tiningnan niya ito ng masama. Bumaling ito sa ina niya. Nakakahiyaman sa inyo Ate Eve, pero kakapalan ko ng mukha ko. Hihiram sana ako ng 2,000 sa'yo. Parang nahihiya pa nitong sabi. Pangpa-check up sana nitong anak ko. 4 na araw na kasing hindi bumababa ang lagnat niya. Kaya natatakot ako. Gusto ko siyang ipa-check up pero wala kasi akong pera. Ang kinikita ni Ben, sakto lang sa pangkain namin sa araw-araw. Minsan kapos pa. Bumuka sa mukha ng ina niya ang pag-alala. Hinawakan pa nito ang bata tsaka sinalat ang noo. Diyos ko po, ang taas nga ng lagnat ng batang ire. Napairap siya. May utang ka pa kay mama, hindi ba? Tsaka paano ka makakabayad Kapos ka nga sabi mo. Sarkastiko niyang wika. Napayuko ang babae, kaya sinaway siya ng mama niya. Huwag mo nang pansinin ng anak ko. Matari lang yan pero mabait na bata yan. Nakangiting sabi ng ina niya. Tipid nang ngumiti si Kay. Okay lang po, naintindihan ko naman siya. Natawa siya sa sinabi ni Kay. Naintindihan daw. Aniya niya. Ano bang alam mo? Tumayo ang ina niya at pumasok sa kwarto nito. Sumunod siya.
Tinitignan niya lang itong kumuha ng pera sa wallet nito. Kumunot ang noo niya nang mapansin niyang 3,000 ang kinuha nito. Ma, 2,000 lang ang hinihiram niya. Sabi niya tsaka kinuha ang 1,000. Tulong ko na itong 1,000. Nakita mo naman ang bata, namumutla na. Tura ng ina niya, tsaka sabay kuha sa kanya ng 1,000. Lalabas na sana ito ng kwarto nang lumingon ito sa kanya. Bigyan mo ang bata ng banana chip mo. Paborito niya daw yun dahil matamis gawa mo. Paano mo nasabi? Anak mo ba siya? Pamimiloso po niya. Gawin mo na lang. Pinanlakihan pa siya nito ng mata. Ayoko, sayang din yun kapag nabenta. Pagmamatigas niya. Nang lumabas ito ng kwarto ay dumiretso ito sa sala, saka kumuha ng 1 balot ng banana chip. Hindi na siya nakaangal nang iabot na nito sa mag-ina ang pera at banana chip niya. Eto, bigay ng ate Bianca mo. Magpagaling ka daw. Sabi ng ina niya at haplos sa buhok ng bata. Maraming salamat po ate Bianca. Ang bait niyo po. Sabi ng bata sabay ngiti. Umikot ang mata niya. Kinuha niyang juice tsaka ininom. Bakit feeling ko nilalait ako ng batang to? Tura niya sa isip. Ilang beses pang nagpasalamat sa kanila si Kay bago ito umalis. Lumapit sa kanyang ina niyang may ngiti sa labi. Nakita mo bang ginhawa sa mukha ni Kay at ang ngiti ng anak niya sa binigay mong banana chip? Ang sarap sa pakiramdamang tumulong, hindi ba? Hindi ko binigay ang banana chip ko. Kinuha mo lang yon. Masungit niyang sabi sabay alis. Asus! Kunwari pang anak kong mabait! Sigaw ng ina niya sa nangaasar na tono. Busy sa pagbabalot ng banana chip si Bianca nang marinig niya ang boses ng isang lalaking nagtatao po. Pumunta siya sa pinto at binuksan yon. Hindi na niya kailangang tanungin kung sino ito dahil boses pa lang ay kilala na niya. Nakakainis lang kasing isang beses niya lang narinig ang boses nito pero parang tumatak na yon sa tenga niya. Hi, good morning. Bati nito sa kanya pagkabukas pa lang niya ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Nagulat siya nang pumasok ito kahit hindi pa naman niya pinapapasok. Humalukip-kip siya. Di bang sabi ko babalik ako? Sabi nito habang lumilingon sa kanya. May ngiti sa labi. Pumayag ba ako? Taas kilay niyang sabi. Pero tinawanan lang siya nito. May dala akong pasalubong sa inyo ni Nanay Evelina. Sabay taas ng hawak nitong supot. Binilhan din kita ng makapuno kasi alam kong paborito mo yan. Naalala mo ng mga bata pa tayo? Iniiyakan mo yan kasi gusto mong bilhan kita. Padabog niyang kinuha ang dala nito. Hindi ka naman siguro pumunta rito para mag-throwback, no? Sarkastiko niyang turan. Bumalik siya sa pagsusupot ng banana chips. Malayo rin pala tong nilipatan yung bahay. Akala ko talaga hindi ko na kayo makikita. Hindi siya umimik. Wala naman kasi siyang sasabihin. Tungkol kay tatay, nabalitaan ko nangyari sa kanya. Naputo lang sinasabi nito nang ibagsak niya ang hawak na banana chips. Tiningnan niya ito ng masama. Umalis ka na. Wala dito si mama. Mariin niyang sabi. Ayaw niyang pag-usapan ng kahit ano tungkol sa ama niya. Saglit na napatitig sa kanya si Diego bago nakakaintinding tumango. Sige, babalik na lang ako bukas. Pakisabi na lang kay nanay na dumaan ako. Sabi nito sabay ngumiti. Ginalupan nito ang buhok niya na parang bata, kaya iniwas niya ang ulo niya. Umalis ka na nga. Inis niyang sabi, sabay bato pa ng banana chips. Pero tumatawa lang na umiwas ang binata. Oo na, eto na. Sabi pa nito bago tuluyang umalis. Tiningnan niya ang dala nitong pasalubong at kinuha ang makapuno. Tinikman niya yun. Hindi naman masarap. Bulong niya sa sarili. Pero kahit ganun, naubos pa rin niya ang laman. Hindi na siya nagulat
nang marinig muli ang pamilyar na boses sa labas ng bahay nila. Magandang umaga po, Tita Evelina. Napatigil siya sa pagsusuklay ng buhok. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa bintana. Gaya ng inaasahan niya, naroon na naman ang lalaking ilang araw na niyang nakikita. Nakasimple lang ang suot, may bitbit na folder at kausap ng ina niya na tila tuwang-tuwa sa presensya nito. Pasimple siyang bumalik sa kwarto habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Aba, Diego! Ang aga mo ah! Masayang sabi ng ina niya. Opo, sinadya ko po talagang makisabay sa inyo na mag-almusal. Heto po, may binili akong mainit na pandesal. Masarap po yan. Sigurado akong magugustuhan niyo. Lalo na si Bianca. Mga bata pa lang kami. Mahilig na siya sa masasarap. Napapikit siya saglit at napabuntong hininga. Ito na naman, aniya sa isip. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na itong bumalik sa bahay nila simula nung araw na umalis ito matapos niya itong pagtabuyan. Lumabas siya ng kwarto at kinuha ang tray ng banana chips. Nagpanggap siyang busy. Hindi man lang niya tiningnan si Diego at dumiretso sa mesa. Good morning. Hindi siya sumagot. Sa halip, nilapag niya ang tray sa mesa ng may konting dabog. Napalingon ang ina niya sa kanya. Bianca, magandang umaga, iha. May laman na sabi ng ina niya. Maganda naman talaga ang umaga, ma. Masisira lang kapag may istorbo. Patama niyang sabi habang inaayos ang tray. Hindi umimik si Diego. Nakangiti lang ito sa kanya. Tila sanay na sa kasungitan niya. Sige, para hindi masira ang mood mo. Tutulong ako sa iyong magtinda. Kunot-no siyang bumaling sa kanya. Pinaglololo ka mo ba ako? Anong kinalaman ng paninda ko sa'yo? Napipikon niyang sabi. Sabado ngayon. Sabi ni Nanay Evelina, mas malakas daw ang benta kapag gantong araw. Tutulong ako para makapagpahinga rin siya. Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Dahil wala nang magawa ng istorbo na lang sa ibang tao? Para ang kanyang wika. Nahihiya itong nagkamot sa kilay nito. Gusto ko lang din talagang pumusla sa inyo araw-araw. At tumulong sa inyo. Parang katulad lang ng dati. Nang maliit tayo. Hindi ba? Nagtutulungan naman tayo. Tiningnan niya ito. 2 taon din nila itong nakasama noon bago siya mahanap ng mga totoo nitong magulang. 10 taong gulang siya noon, samantalang 14 si Diego. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko mag-isa. Mariin niyang wika. Walang taong kayang mag-isa. Tiningnan niya ito ng matalim. Pero kalmado lang na sanabayan ni Diego ang titig niya. Bianca, anak. Hayaan mo lang tulungan ka ni Kuya Diego mo. Nagpintig ang tenga niya sa salitang kuya. Ma, hindi ko kuya si Diego. Hindi ko siya kapatid. Oo nga pala. Ayaw mong tinatawag siyang kuya. May pang-aasar na sabi ng kanyang ina. Umiwas siya ng tingin. Tinatawag niya lang naman akong kuya noon kapag may kailangan siya sa akin. Pagsakay din ni Diego sa ina niya. Hindi ka tatahimik? Nauubusan na niyang pasensya. Tumatawang tinaas ni Diego ang kamay na parang sumusuko. Wala na siyang nagawa ng sumama talaga ito sa kanya. Sabado nga at maraming customer. Nakakainis man aminin, hindi na niya kakayaning mag-isa. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Diego. Inabot niya ritong meriendang footlong at soft drinks. Salamat sa tulong mo. Hayaan mo, bibigyan kita ng parte. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa pagtulong ko sa inyo. Masaya talaga akong tumulong. Malaki ang utang na loob ko sa parents mo. Para ko na rin silang magulang. Kaya gusto kong bumawi. Hindi siya nakaimik. Para sa kanya, mahirap paniwalaan na may mga taong marunong pa rin tumanaw ng utang na loob. Naagaw ng atensyon nila nang may lumapit na lasing na lalaki. Miss Ganda,
Pabili nga nitong paninda mo. Sabi nito. Sumeryoso ang mukha ni Diego. Tatayo na sana siya nang hawakan nito ang kamay niya. Ako na. Umupo ka na lang muna. Seryoso nitong sabi. Sunod niyang sinabi nito. Boss, ilan bang bibilin niyo? Magalang na tanong ni Diego na nakangiti. Bakit ikaw? Ayokong ikaw ang magbenta. Gusto ko yung magandang babae na yan. Lasing na sabi ng lalaki, sabay turo sa kanya. Hindi siya nagsalita. Masama lang ang tingin niya rito habang kinukuha ang cellphone at nagte-text. Pasensya na po, boss. Nagpapahinga na kasi ang kapatid ko. Kaya ako na lang muna. Mahinahon pa rin sabi ni Diego. Napataas ang kilay niya. Tinignan niya si Diego. Talaga ba, Diego? Kapatid? Sarkastiko niyang wika sa sarili. Napapitlag siya nang biglang sumigaw ang lalaki. Hindi! Gusto ko siyang magbenta sa akin. Hindi naman pilay ang kapatid mo. Nakita niya kung paano kumuyom ang kamaon ni Diego, pero nanatiling kalmado ang mukha nito. Pasensya na po, boss. Pero kung hindi kayo bibili, pwede bang umalis na lang kayo? Mas lalong nagalit ang lalaki at tinapon ng ilang balot ng banana chips. Nagulat siya ng kwelyuhan nito si Diego. Napatayo siya agad. Hinampas niya ang kamay ng lalaki at hinila palayo si Diego. Sira ulo kang lalaki ka! Hindi ka naman bibili! Manggugulo ka lang eh! Singhal niya. Hindi pa siya nakontento, tinabulot pa ang buhok ng lalaki. Tarantado kang babae ka! Akala mo ba hindi kita papatulan? Pinagtitinginan na sila ng mga dumaraan. Hinila siya ni Diego papunta sa likod nito na para bang pinoprotektahan siya. Nang tumingin siya sa mukha ni Diego, mas naging seryoso ito. Napalingon sila nang may sumigaw. Bakit mo ginugulong tindahan ng prinsesa ko, ha? Sigaw ni JP, sabay batok sa lalaki. Ikulong yan hanggang mawala ang amats. Baka mag-amok pa sa iba. Bumaling ito sa kanya, tsaka sa lalaking kasama niya. Boyfriend mo? Tanong nito sa pangaasar na tono. Ang chismoso mo, mukha bang boyfriend ko yan? Mataring niyang sabi. Mas lalong malabong maging kuya mo yan. Tumawa pa ito. Kuya na naman. Reklamo niya sa isip. Ako nga pala si JP. Best friend nitong masungit na babaeng to. Sabi nito kay Diego. Inikutan niya lang ito ng mata. Ako si Diego Almonte. Kapamilya nila Nana Evelina at Bianca. Salamat pala sa tulong mo. Tinapik ni JP ang balikat ni Diego. Hindi basta-basta maapi dito si prinsesa. Sabi nito tsaka nagpaalam na aalis. Nang sila na lang naiwan, humalukip-kip siya. Kapatid? Kapamilya? Assuming ka rin no? Pangbabara niya. Tinawanan siya ni Diego. Kapamilya naman talaga ako, ha? Kuya mo ko. Pangaasar nito. Buti nakatawag ka kagad ng tanod. Dagdag pa nito. Siyempre, nung nakikipag-usap ka pa lang sa lalaking yun, nag-text na ako kay JP. Tatay niyang kapitan dito. Taas noo niyang sabi. Mas lalo pang napangiti si Diego at ginulo ang buhok niya. Malaki ka na talaga. Alam mo na kung anong dapat gawin. Hindi na siya sumagot, pero tumatak sa kanya ang mga sinabi ni Diego noon. Nung mga bata pa sila, ang bilin nitong kailangan niyang kilalanin ng klase ng taong kaharap niya para alam niya kung paano ipagtatanggol ang sarili. Noon pa man, si Diego na ang laging nagpuprotekta sa kanya at hanggang ngayon, ganun pa rin. Ilang araw nang nababagabag si Bianca dahil sa napapansin niyang pagbabago sa ina niya. Sanay naman siya na madadaling mapagod ang ina niya. Sanay na siya na minsan ay inuubo ito, minsan ay nahihilo, minsan ay mas gusto nilang maupo habang nagkukwentuhan sila sa harap ng bahay. Sa tuwing kinukulit niya itong magpa-check up o pumuntang ospital,
Ang lagi lang nitong sagot sa kanya na pagod lang ito. Pahinga lang ang kailangan o di kaya'y matanda na siya kaya hindi na siya ganun kalakas. Akala niya normal lang yon dahil nga matanda na ito. Hanggang sa isang umaga, nagtaka siya na hindi pa rin bumabangon ang ina niya. Ma? Marahang tawag niya habang kinakatok ang pinto ng kwarto nito. Walang sumasagot. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nadatnan niya ang ina na nakahiga. Pawis na pawis, maputla ang muka at hinihingal na parang hirap huminga. Ma! Sigaw niya habang lumalapit. Doon na siya tuluyang nataranta kaya agad niyang sinugod ito sa ospital. Nakaupo lang si Bianca sa malamig na bangko sa labas ng emergency room habang pinagmamasdan ng pulang ilaw na paminsan-minsang umiilaw sa ibabaw ng pinto. Kasama niya rin si Diego. Hindi niya alam kung kailan ito dumating. Basta na lang niyang naramdaman ang presensya nito sa tabi niya. Tahimik din itong nakaupo. Magkasiklop ang mga kamay, seryosong muka. Tinawagan ako ni JP. Nabalitaan niya yung nangyari. Hindi siya tumingin. Hindi mo kailangan nandito. Tugon niya sa malamig na tono. Hindi sumagot si Diego. Nanatili lang ito sa tabi niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktora na babae. Sabay silang napatayo. Kamusta po ang mama ko? Tanong niya, pilit pinapakalma ang boses. Nagkatinginan sandali ang doktor at nurse bago muling tumingin sa kanya. Mas mabuti pong sa loob tayo mag-usap, sabi ng doktora. Doon na niya naramdaman ang kaba na gumapang sa dibdib niya. Sa loob ng malit na kwarto, nakahiga ang kanyang ina. May oxygen tube sa ilong. May nakakabit na dextro sa braso. Parang nadudurog ang puso niya sa nakikita niya. Bumalik sa alaala niya ang sitwasyon ng tatay niya dati nang nasa ospital. Gantong-ganto din. Ang pagkakaiba lang, ina naman niyang nakahiga ngayon sa kama. Kahit mahina ang ina niya nang makita siya nito, ay ngumiti pa rin ito. Bianca. Mahinang tawag nito. Lumapit siya agad at hinawakan ang kamay ng ina. Ma, nandito lang ako. Sabi niya at pilit ngumiti. Tumayo ang doktora sa kabilang gilid. May findings na po kami. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng ina. Ang kondisyon po ng inyong ina ay end-stage heart failure. Diretsong paliwanag ng doktora. Ibig sabihin po, hindi na magandang kalagayan ng puso niya. Parang huminto ang mundo niya. Hindi na po kinakaya ng puso niya ang normal na trabaho nito. Kahit gamutan po, pampagaan na lang ng pakiramdam ang magagawa natin. Gagaling po ba siya? Mabilis niyang tanong. Nanginginig ang boses. Tumahimik sandali ang doktora. Tataputin na po kita, ma'am. Anytime pwedeng tuluyan ang bumigay ang puso ng ina mo. Parang pinukpok ang puso niya sa narinig. Nanlabo ang paningin niya, pero pinigilan niyang huwag tumulo ang luha niya. Tumawa na lang siya na parang may naiintindihan kahit wala naman talaga. Lumabas na ang doktora. Naiwan silang tatlo sa kwarto. Tahimik lang siya at pilit pinoproseso ang sinabi sa kanya ng doktora. Umupo siya. Hindi niya binibitawan ang kamay ng kanyang ina. Si Diego naman ay nakatayo sa may bintana, pero ramdam niyang bigat ng hininga nito. Bianca. Mahinang tawag ng nanay niya. Tumingin siya rito. Anak, alam mong darating din tayo dito, hindi ba? Doon na tuluyang bumigay ang luha niya. Alam ko, ma. Pero hindi pa ako handa. Pabulong niyang sabi habang tumutulo ang luha. At kahit kailan hindi ako magiging handa. Natatakot ako kung wala ka.
Marahang umiti ang ina niya habang hinahaplos ang buhok niya. Alam ko, pero mas takot akong iwan ka na hindi kita nakikitang masaya. Napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong niya. Saglit na tumingin ang kanyang ina kay Diego bago muling bumaling sa kanya. May hiling ako. Parang kumabog ang dibdib niya. Ma, huwag ka munang mag-isip ng ganyan. Magpapahinga ka lang, lalakas ka ulit. Umiling ang ina niya. Hindi na ako bata, Bianca. Mahinahon itong wika. Nararamdaman ko na. Tumahimik siya. Hiling ko na makita kang ikasal. Dugtong ng ina niya. Nanigas siya. Ano? Para siyang biglang nabingi. Gusto kong makita kang nakaputing bestida. Pwede naman, ma. Pero yun nga lang pinapasok na ako sa mental hospital. Biro niya. Pilit pinapagaan ang atmosphere. Ikaw na bata ka. Ang ibig kong sabihin kahit nakasimpleng pangkasal ka lang. Basta makita lang kitang kinakasal bago ako tuluyang magpahinga. Ma, hindi naman ganun kadali yan. Nanginginig niyang sabi. Tumingin ang ina niya kay Diego. Hindi niya agad sinundan ang tingin nito dahil ayaw niyang makita ang ekspresyon ni Diego sa mga sinasabi ng ina niya. Matagal ko nang kilala si Diego. Alam kong mabuting tao siya. Alam kong hindi kanya sasaktan. Nakikita ko rin na makakaya niyang intindihin ang ugali mo katulad ng pag-iintindi ko sa'yo. Doon na siya tumingin kay Diego. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lang. Pero kita sa mukha nito ang pagkabigla. Ma, hindi ganun kasimple. Alam ko, hindi kita pinipilit. Hinihiling ko lang. Napayuko siya. Kinain ang katahimikan ng kwarto. Pag-isipan mo. Mahinang dagdag pa ng ina niya. Iyon lang ang gusto ko. Sa labas ng kwarto, magkatabi silang nakaupo ni Diego. Hindi pa rin siya makatingin dito. Napasabunot siya sa buhok sa stress. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin o isipin. Huwag ka nang mag-isip. Nakapag-isip na ako. Magpakasal na tayo. Gulat siyang napalingon kay Diego sa sinabi nito. Akala niya, nagbibiro lang ito pero seryoso ito. Malaki ang utang na loob ko kay nanay. At kung ang magpapasay sa kanya ang magpakasal tayo, papayag ako. Dagdag pa nito. Kaya mo magpakasal sa akin kahit hindi natin mahal ang isa't isa? Kung saan magiging masaya si nanay, kaya ko. Kaya nga magpakasal na tayo. Sabi nito sabay luhod. Wala ka na. May sira ng utak mo. Mahinang niyang sabi na umiiling. Iniwan niya ang lalaki kahit nakaluhod pa ito. Napahawak siya sa dibdib niya. Bakit ba biglang bumilis ang puso ko? Takang tanong niya sa sarili. Hindi madali para kay Bianca ang tanggapin ang hiling ng ina. Ilang araw siyang nag-iisip. Madalas na siyang tulala. Minsan kinakausap niya ang sarili. Konti na lang, mababaliw na siya sa kakaisip. Hindi pa ako handa. Ayoko pa. Mahina niyang bulong at paulit-ulit na sambit sa sarili habang nagbabalot ng banana chip sa kusina. Anak! Tawag ng ina. Nakaupo ito sa sofa at may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Isang linggo simula nang makauwi ang ina niya pagkatapos nitong manatili sa ospital ng isang buwan. Pinayagan na itong umuwi. Binilinan lang siya ng doktora kung ano lang ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Napag-isipan mo na ba ang hiling ko?
Ma, alam mo ba sa araw-araw mong pagtatanong niyan sa akin, hindi na ako makatulog. Natatakot ako pagising ko kasal na ako. Alam mo yun? Para siyang bangungot. Parang batang reklamo niya. Natawa ang ina niya at saka hinawakan ang kamay niya. Bakit ka ba nagdadalawang isip kay Diego? Mayaman, gwapo, mabait, matulungin, at higit sa lahat, mahaba ang pasensya. Bagay na bagay sa ugali mong pangit. Biro nito. Manaman, sabi niya at nagpapadyak pa. Mas lalo lang tumawa ang ina niya. Niyakap niya ang ina. Hindi siya pasok sa standard ko, ma. Sabi niya na lang. Ano? Napakapihikan mo naman. Kung bata lang ako tapos nakilala ko si Diego, ako nang unang aakit sa kanya. Umalis siya sa pagkakayakap sa ina. At tinitigan ito. Ma, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Possessive si Papa. Sige ka. Baka biglan lang bumangon yun sa hukay para pagalitan ka. Lalong natawa ang ina niya. Hinaplos nito ang buhok niya. Alam mo anak, may kasabihan kaming mga magulang niyo. Mothers knows best. Kaya si Diego ang pinili ko para sa'yo. Kasi alam kong nasa tamang tao ka. Humigpit ang yakap niya sa ina. Gusto kong humarap ng taas noo sa papa mo kapag nagkita kami. Dahil tinupad ko ang pangako ko sa kanya na hindi kita pababayaan at iniwan kita sa taong alam kong aalagaan ka. Kinagabihan, tinext niya si Diego at pinapunta sa kanila. Nasa labas siya habang hinihintay ang binata. Maitim na kotseng tumigil sa harapan niya at bumaba doon si Diego na may pag-aalala sa muka. May emergency ba? Bakit mo ko pinapunta dito ng alanganing oras? May nangyari ba kay nanay? Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa binata. Gusto niyang tuparin ang hiling ng ina niya. Gusto niya itong sumaya. Higit sa lahat, nagtitiwala siya sa kanyang ina dahil alam niyang hindi siya nito ipapahamak. Magpakasal na tayo. Direkta niyang sabi. Nanigas si Diego at hindi agad nakapagsalita. Anong sabi mo? Nauutal at tila naguguluhan itong tanong. Naglakad siya palapit kay Diego. Hanggang sa konti na lang ang pagitan nila. Umihip ang hangin, kaya nilipad ang buhok niya. Diego Almonte, magpakasal na tayo. Pag-uulit niya. Gusto kitang maging bangungot. Sabay ngiti niya nang nakakatakot. Sakto namang nagtahulan ng mga aso. Nakita niyang natakot ang mukha ni Diego, kaya lihim siyang napangiti. Kinabukasan, agad binalita ni Bianca sa kanyang inang si Evelina na ikakasal na silang dalawa ni Diego. Masayang masaya ito sa nalaman at halos maluha pa. Hindi na nila pinatagal pa at mabilis nilang inasikaso ang preparasyon. Napag-usapan nila ni Diego na simpleng kasalan lang ang magaganap. Isa itong civil wedding. Ang tanging imbitado lang ay malalapit sa kanila. Magulang ni Diego, isa nitong best friend na si Kyle at para kay Bianca, ang best friend nitong si JP at ang ina niya. Kasama ni Bianca sa lahat ng preparasyon si Diego. Mula sa papeles, munisipyo, pagkain, ang susuotin nila at iba pa. Naging madali lang sa kanila ang pag-asikaso, kaya 1 month lang ay ikakasal na sila. Kasalukuyan silang nasa munisipyo para sa gaganapin nilang kasal. Nakasuot si Bianca ng puting dress na simple pero elegante. Dapat talagang simple lang, pero gusto ni Diego, kahit civil wedding lang, ay elegante pa rin ang dress niya. Mariin niyang hawak ang bouquet at ilang beses siyang napapabuntong hininga. Kahit fixed marriage lang sila, hindi niya maiwasan ang kabahan. Napatingin siya kay Diego na katabi niya. Gwapong-gwapo ito sa suot nitong light gray na suit. Tumingin ito sa kanya at saka ngumiti ng banayad. Hinawakan ito ang kamay niyang namamawis. Bumulong ito sa kanya.
Relax. Baka sa sobrang kaba mo, bigla ka na lang umatras magpakasal. Pasimple niya itong hinampas sa tiyan. Tigilan mo ako sa pang-aasar mo. Benta niya, pero tinawanan lang siya nito. Tumayo ang babaeng civil registrar. Hawak ang marriage license. Handa na ba kayong dalawa? Nagtinginan sina Diego at Bianca bago muling humarap sa civil registrar. Handa na po. Sagot nilang sabay. Pagkatapos nilang magsumpaan, ia-announce ng registrar na mag-asawa na silang dalawa. Congratulations! You may now kiss the bride. Nanlaki ang mata niya sa sinabi. Unti-unting yumuko si Diego para halikan siya. Sinubukan niyang iatras ang mukha niya, pero hinapit siya nito sa bewang. Wala na siyang nagawa kundi pumikit at hintayin ang halik. Pero napadilat siya nang hinalikan siya nito sa noo at sa ibabaw ng ilong. Nakita niya ang pagngisi ni Diego. Sana hindi kita na-disappoint. Pairap niya itong tinulak. Asa ka? Tanging nasambit niya. Nagpalakpakan ng mga bisita. Unang lumapit sa kanya ang mga magulang ni Diego. Tsaka siya binati. Welcome to the family, Iha. Nakangiting bati ng ina ni Diego. Thank you po. Ngiti niyang sabi. Welcome sa family namin, Iha. Sana hindi ka magsisi na anak ko ang pinakasalan mo. Biro ng ama niya. Dad, stop it. Baka mamaya niyan, bigla na lang ako nitong iwan. Pagsakay sa biro ni Diego. Ngayon, alam na niya kung saan nagmana si Diego sa pagiging palabiro. Don't worry po. Kayo po ang una kong sasabihan kapag pinagsisihan kong pinakasalan ko ang anak niyo. Tumawa ang mga ito sa sinabi niya. Kaya tumawa na lang din siya. Pero deep inside, totoo talaga ang sinabi niya. Lumapit din ang ina niya at binati silang dalawa. Saglit niyang niyakap ang kaniyang ina. Napakaganda talaga ng anak ko, lalo na sa suot mong dress. Ngayon, pwede na akong mamahinga kasi alam kong nasa maayos ka ng kalagayan. Naiiyak na sabi ng ina. Ma, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Matagal pa kayong mabubuhay. Oo nga naman, Eve. Makikita mo pang apo natin. Sabi ng ina ni Diego. Naubos siya sa sinabi nito. Lalo na pinagpatuloy pa nito ang pag-uusap tungkol sa magiging apo nila. Pagkatapos sa munisipyo, sumunod ang reception sa restaurant kung saan sila kumain ng masaya at puno ng kwentuhan. Tumigil ang kotse ni Diego sa isang magandang bahay. Nagulat siya at lumingon kay Diego. Kaninong bahay ito? Tanong niya. Sa atin. Binili ko ito nung nag-asikaso din tayo ng kasal. Pinili kong malapit lang sa bahay niyo para mapuntahan natin si nanay. Ngiting sabi ni Diego. Lumabas sila sa kotse. Inabot nito sa kanyang susi. Buksan mo. Ito ang gift ko sa'yo sa kasal natin. Nakangiti niyang tinanggap ang susi. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang malawak na bahay. Simple lang ang designs pero maganda. Kumpleto na rin sa mga gamit at furnitures. Sinunod ko ito sa gusto mong bahay. Yung simple lang. Hinarap niya si Diego. Pero hindi ka naman nagtanong sa akin kung anong gusto kong bahay. Taka niyang turan. Nagtanong ako kay nanay. Sinabi kong balak kitang i-surprise gift para sa kasal natin. Sabi nito na parang nahihiya. Napakamot pa ito sa batok. Malakas ka talaga kay mama. Feeling ko mas paborito ka niya kaysa sa akin. Ani niyang nakataas ang kilay. Sa bahay na ito, dito tayo magsisimula. Mahina lang ang pagkakasabi ni Diego, pero narinig niya. Nang lingunin niya ito, nakangiti itong nakatingin sa bahay. Sana lang maging maayos ang lahat. Ani niya sa isip. Sige, matutulog na ako. Good night. Paalam ni Bianca kay Diego
Sige, good night too. Sambit naman ni Diego. Pagpasok niya sa kwarto ay namangha siya sa lawak. Masyadong malawak ang kwarto para sa katulad niyang isa lang nagagamit. Pati pagkaka-organize ng gamit ay maayos at maganda. Meron din itong terrace at ang pinto ay sliding door. Saglit muna siyang naglibot sa kwarto bago niyang napagpasyahan na maligo na. Bigla niyang naramdaman ng pagod, kaya nag-stretch muna siya. Pero halos mapalundog siya sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita niyang nagulat din si Diego. Inis niya itong tinignan. Bakit ba bigla ka nalang pumapasok sa kwarto ko? Tsaka anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noo ni Diego. Kwarto mo? Pag-uulit ni Diego tsaka nito nilibot ang paningin. Kwarto ko din to. Sambit pa nito. Pakiramdam niya, biglang namanhid ang ulo niya at lumaki sa nalaman. Paano mo nasabing kwarto mo to? Kwarto ko to. Medyo pasinghal niyang wika. Paano mo din nasabing kwarto mo ito? Kwarto ko din to. Namewang siya at pilit niyang pinapakalma ang sarili na huwag sumabog sa galit. So, ang ibig mo bang sabihin magkasama tayo sa kwartong ito? Tila nagtitimpi niyang tanong. Unti-unting gumuhit ang isi sa labi ni Diego. Bakit hindi? Mag-asawa na tayong dalawa. Wika nito sabay upo sa kama. Mrs. Bianca Almonte. Pangaasar pa nito. Sinipa niya ito sa paa at saka hinampas. Kahit sabihin mo mag-asawa na tayo, ayoko pa rin katabi ka. Kung ganun, dun ka na lang sa guest room, sa second floor. Kung pwede niya lang itong ihulog sa terrace, ginawa niya na. Pinasadya kong malaki itong master bedroom para pareho tayong komportable. Pero kung ayaw mong may kasama, edi sa guest room ka. Ngising sabi ulit nito. Alam mo, nakakainis ka. Inis niyang sabi at iniwan ito sa kwarto. Pag-akit niya sa second floor, may 3 siyang kwarto na nakita. Pinili niya ang pinakabungad na hagdanan. Pagbukas niya, maganda din ang kwarto at malawak. Pero hindi ito kasing lawak ng master bedroom. Pero okay na din sa kanya. Ang mahalaga, hindi niya makakasama ang lalaki sa kwarto. Pagkatapos niyang maligoy na higa na siya sa kama, nakatingin lang siya sa kisame habang iniisip ang mga pangyayari. Para sa kanya, ang kasal nila ni Diego ay mabilis. Isang araw, nagpakita na lang ito para pagbayaran ng utang na loob nito sa mga magulang niya. Tapos ngayon, ay kasal na sila. Napapaisip tuloy siya sa kung ano pa ang mga sunod na mangyayari ngayong kasal na sila ni Diego. Pinikit niya ang mga mata at hindi na malayang nakatulog na pala siya. Naalimpungatan siya nang maramdaman niyang umangat siya sa ere. Pagdilat ng mata niya, nakita niya si Diego. Tumingin ito sa kanya. Binibiro lang kita. Sineryoso mo naman. Baka magsumbong ka kay nanay na binubuli kita. Napairap siya. Kahit naman magsumbong ako kay mama for sure, ikaw pa rin ang kakampihan nun. Masungit niyang sagot na ikinatawa ng lalaki. Nakarating na sila sa kwarto at maingat siya nitong binaba sa kama. Dito ka na matulog para mas maging komportable ang tulog mo. Ako na lang ang matutulog sa guest room. Sagot nito sa kanya tsaka siya'y nalikan sa noo. Good night. Matulog ka na ulit. Aalis na sana ito sa kama nang hawakan niya ito. Umiwas siya ng tingin nang tumingin ito sa kanya. Dito ka na lang din matulog sa kama. Malaki naman to. Nahihiya niyang sabi. Nakonsensya naman siya kung hahayaan niya itong matulog sa guest room. Samantalang siya, binalik pa dito ni Diego. Lumitaw na naman ang isi nito na ayaw niyang nakikita. Sure ka? Baka nabibigla ka lang. Tinignan niya ito ng masama. Pero mas okay na lang din dun ka na nga lang matulog sa guest room. Sabay bawi niyang sabi. Humalakak ito tsaka nahiga sa tabi niya. Umurong siyang palayo dito. Siguraduhin mo lang na hindi ka lalapit sa akin Banta niya.
Ngumiti ito sa kanya. Alam ko naman na fixed marriage lang ang kasal natin. Kaya alam ko ang limit ko. Hindi mo kailangan matakot, Bianca, kapag akong kasama mo. Dahil kapag kasama mo ako, sisiguraduhin kong safe ka. Hindi na siya nagsalita at tinalikuran na lang ang lalaki. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit biglang naging kumabog ang puso niya. Kung ano-anong naiisip mo, Bianca, matulog ka na nga lang. Kastigo niya sa isip. Nagising si Bianca nang tumama sa mukha niyang sinag ng araw. Bumangon siya tsaka nag-unat-unat. Saktong bumukas ang pinto at niluwanan si Diego na may dalang pagkain sa tray. Nagulat siya at hindi nakapagsalita agad. Good morning, wife. Ngiting bati nito sa kanya. Bahagya siyang umiwas ng tingin dahil nailang siya sa pagtawag nito sa kanyang wife. Good morning. Nauutal niyang bati. Breakfast in bed? Sabi nito at inangat ang hawak nitong tray. Inayos ito ni Diego sa harapan niya. Hindi niya tuloy alam kung anong i-react dahil hindi naman siya sanay na tinatrato ng ganito. Hindi mo naman kailangan gawin to. Nahihiya niyang wika. Pero mas ngumiti lang si Diego. Asawa kita, kaya dapat lang naalagaan kita. Tsaka nangako ko kay nanay na alagaan at hindi kita pababayaan. Biglang nagbago ang mood niya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung para saan ang disappointment na naramdaman niya. Gayong pumayag lang naman talaga itong magpakasal sila dahil sa utang na loob nito sa mga magulang niya. Hindi na ako bata para alagaan mo at mas lalong kaya kong sarili ko. Tatayo na sana siya nang hilahin siya nito, paupo sa kama. Tiningnan niya ito ng matalim. Masyado pang maaga, wife, para magsungit ka. Kumain ka muna. Tiningnan niya ang pagkain. Nakukonsensya naman siya kung hindi niya kakainin ang dinala nito. Nag-effort pa naman din ito. Tsaka wala naman itong alam kung bakit nagbago ang mood niya. Sinasabi lang naman ito ang totoo. Minsan, nakakainis din palang katotohanan. Sabayin mo na akong kumain. Aya niya habang inaabot ang toasted bread. Pero imbis na kunin yun, kinagatan lang yun ni Diego. Napakurap siya. Nag-iba palang lasa ng toasted bread kapag hawak mo. Sabi nito sabay tango. Kunwari nag-aanalisa. Tinulak niya ito. Kumain ka nga ng maayos. Hindi mo ako babysitter. Iritado niyang sabi. Tumawa lang si Diego. Pagkatapos ay marahang hinawakan ng pisngi niya. Naramdaman niyang biglang uminit ang mukha niya sa ginawa nito. Kaya mabilis siyang umiwas. Aalis pala ako ngayon. Pupunta ako sa nabili kong lupa. Gusto mo bang sumama? Pagkatapos diretso na tayo kay nanay. Alam niyang property developer si Diego. Pero wala siyang gaanong idea tungkol sa trabaho nito. Sige, sasama ako. Pagkatapos nilang magalmusal, agad silang nagayos para umalis. Huminto ang sasakyan ni Diego sa gilid ng isang malawak na bakanting lote. Hindi pa pantay ang lupa. May mga damo at ilang nakatambak na hollow block sa gilid. Tahimik lang si Bianca habang nakatingin sa labas ng bintana. Baba na tayo. Sumunod naman siya agad. Pagkababa niya, inikot niyang tingin sa paligid. Hindi siya nagreklamo sa init o sa alikabok. Parang pinag-aaralan lang niya ang lugar. Kakabili ko lang ng lupang to. Naglakad siya ng ilang hakbang habang pinagmamasdan ng paligid. Yumuko pa siya tinawakan ng lupa. Tila sinusuri ang tibay nito. Malawak ka? Komento niya. Anong balak mong gawin dito? Ngumiti si Diego habang kinukuha ang blueprint mula sa sasakyan. Apartment, 3-story. May parking sa baba. Tapos, residential unit sa taas. Napalingon siya rito. Ikaw ba talaga nagpapagawa ng mga ganyan? Hindi ako ang mismong gumagawa. Paliwanag nito. Ako ang nagpaplan
bumibili ng lupa. Tapos kumukuha ko ng architect, engineer, at contractor para may tayo. Napakunot ang noo niya. So, ikaw ang nagmamanage ng buong project? Tumango si Diego. Yes, parang ako nag-iisip kung anong itatayo, paano kikita, at paano magiging maayos para sa titira. Tahimik si Bianca habang pinagmamasdan ng blueprint. Sinusubukan niyang intindihin ang mga guhit at sukat. Hindi pala biro ang trabaho mo. Napangiti si Diego. Akala mo siguro nakaupo lang ako sa opisina. Hindi ko naman sinabi yon, pero mukhang mahirap. Maraming iniisip. Tumango ito. Oo, lalo na kapag gusto mong siguraduhin na safe at maayos ang ipapatayo mo. Naglakad si Bianca papasok sa lote. Sinusukat niya ang paligid gamit ang paningin. Kung apartment to, siguro maganda kung may open space kahit maliit para may hangin pa rin at hindi masikip. Suwestyon niya. Mas lumawak ang ngiti ni Diego. Maganda yung suggestion mo. Nagkibit balikat si Bianca. Common sense lang yan. Walang may gustong tumira sa masikip. Sarkastiko niyang tugon. Bigla siyang napahinto ng medyo lumambot ang lupang tinapakan niya. Bahagya siyang natapilok. Mabilis na lumapit si Diego at hinawakan ang braso niya. Okay ka lang? Okay lang ako. Sagot niya habang inaayos ang sarili. Hindi ako mahina. Napailing si Diego. Hindi ko naman sinasabing mahina ka. Nag-aalala lang ako. Tumaas ang kilay niya. Masyado kang mabait minsan. Masama ba yun? Depende. Nagpatuloy silang maglakad habang pinapakita ni Diego ang bawat bahagi ng lupa. Dito ilalagay ang entrance, tapos dito ang parking area. Paliwanag nito habang tinuturo ang blueprint. Tahimik lang siyang nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango. Kapag natapos to, may mga pamilyang titira dito. Gusto ko maging safe at maayos ang magiging tirahan nila. Sabi pa nito. Napatingin siya kay Diego. Doon niya mas napagtanto kung gaano ito kabuti. Naalala niyang ugali ng yumaong ama niya, ganito rin mag-isip. Alam mo, Diego, minsan hindi nakakabuti ang sobrang mabait. Seryoso niyang sabi. Tinitigan siya nito. Tila sinusuri ang laman ng sinabi niya. Kasi, aabusuhin ka ng ibang tao. Tumango si Diego. Tila naiintindihan ang pinanggagalingan niya. Alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapaabuso. Ngumiti ito tsaka ginulo ang buhok niya. Dahil alam kong may taong magagalit at mag-aalala sa akin kapag nagpaabuso ako. Parang may kumiliti sa dibdib niya. Agad siyang umiwas ng tingin. Kapag napatayo mo to, gusto kong makita kung naging maayos. Pag-iiba niya ng usapan. Yes, wife. Sagot nito sabay salute. Napailing siya habang natatawang inirapan ng lalaki. Pagdating nila sa bahay, agad kumunot ang noo niya nang mapansin ng maraming tao ron. Kinabahan siya, kaya mabilis siyang bumaba sa kotse. Kusang humawi ang mga tao nang pumasok sila ni Diego. Pagpasok nila, nakita nila ang ina niyang abala sa paghahanda ng pagkain. Nagkatinginan sila ni Diego. Ma, anong meron? Takang tanong niya. Lumingon ang ina niya at masayang lumapit sa kanila. Nandito na pala kayo eh. Kasi itong mga kapitbahay natin, nabalitaan nilang ikinasal na kayo. Dahil civil wedding lang ang kasal at pamilya lang ang invited, naisip kong magluto para ma-extend ang celebration para makapag-celebrate din ng mga kapitbahay natin. Dagdag pa nito. Napatingin si Bianca sa mga tao. Hindi siya natuwa sa narinig. Dapat po nagsabi kayo, nanay, para natulungan namin kayo. Alam niyo namang bawal po kayong mapagod. May pag-aalala sa boses ni Diego. Nako, basta para sa inyo ng anak ko, walang hindi ko kayang gawin. May tumulong naman sa akin, si JP
at ang mga kapitbahay. Biglang lumabas si JP, suot pa ang apron. Lumapit ito kay Diego at nakipagkamay. Salamat pre, sa pagtulong kay nanay. Wika ni Diego. Walang anuman yun. Malakas sa akin si Aling Eve. Nakangiting sagot nito. Pero imbis na matuwa si Bianca, lalo lang siyang nainis. Siyempre, tutulungan kayo ng mga yan. May mapapakinabangan din sila eh. Matigas niyang sabi. Napatingin sa kanyang lahat. Subukan niyo kayang pakilusin ng mga yan ng walang kapalit. Tingnan natin kung kikilos pa sila. Anak, huminahon ka. Akong may gustong maghanda nito. Pagpapakalma ng ina habang hinahawakan ang kamay niya. Ngunit winaksi niya yun. Ma, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong nagpapauto. Mahirap bang intindihin yun? Nanginginig siya sa galit. Hindi sila katulad ng mga taong nakilala mo noon. Iba sila. Paano sila naging iba? Pare-pareho lang sila. Nang mamatay si Papa, dapat dun palang natuto ka na. Ayokong maging katulad mo, Bianca. Bahagyang tumaas na rin ang boses nito. Napansin ni Bianca na pinalis na nila JP at Diego ang ibang tao. Ayokong maging katulad mo na naging matigas ang puso, na hindi marunong magpatawad. Umiiyak nang sabi ng ina. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Bianca. Nang dahil sa nangyari sa papa mo, nag-iwan yun ng matinding trauma. Napahawak si Evelina sa buhok nito. Tila hindi alam kung paano ipagpapatuloy ang sasabihin. Nakita mo kung paano kami nahirapan. Nakita mo kung paano kami kinutya at pinagdamutan ng mga taong minsan nating tinulungan. Nakita mo ang kamatayan ng papa mo. Kung paano tayo biglang bumagsak. Napahagulhol na ito. At alam mo ba, sobrang sakit sa akin bilang ina mo na makita kang nahihirapan pero sinasarili mo lang ang lahat. Minsan hiniling kong sana naging bulag at pipi ka na lang ng mga panahon na yon para hindi mo nakita ang lahat. Patuloy lang sa pag-agos ang luha ni Bianca. Sa loob ng maraming taon, hindi na kailanman na pag-usapan ang nangyari. Basta na lang silang lumipat ng bahay at nagsimula ulit na para bang walang nangyari. Namatay ang papa mo ng malungkot dahil alam niyang nasaktan ka. Pakiramdam ko, trinaydor ka ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Kaya ka nagbago. Nagbago ko kasi gusto kitang protektahan. Ayokong maulit sa yung nangyari noon kay Papa. Umiiyak niya ring sagot. Tumango ang ina niya, puno ng pag-unawa ang mga mata. Alam ko anak, naintindihan kita. Pero kasabay ng pagbabago mo, nakalimutan mo rin kung paano ka namin pinalaki ng papa mo. Pagkatapos sabihin niyo ng ina niya, pumasok na ito sa kwarto. Nanigas siya sa kinatatayuan niya at tuluyang napahagulhol. Nakatingin lang sa labas ng bintana si Bianca habang inaalala ang naging pag-uusap nila ng kanyang inang si Evelina. Hindi niya ginustong makipag-away o makipagtalo rito. Hindi lang talaga niya napigilan ang sarili nang sumabog ang matagal na niyang kinikimkim. Aminado siyang masama ang ugali niya sa mga taong pinapakitaan ng ina niya ng kabaitan. Pero ang totoo, nag-aalala lamang siya rito. Ngayon, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung gaano na ba siya kalayo sa pagiging mabuting anak. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ngunit hindi siya lumingon. Uminom ka muna ng tubig, sabi ni Diego. Tahimik niyang inabot ang baso at uminom. Tumabi ang asawa niya sa kanya. Tahimik lang ito at hindi nagsasalita. Siguro, proud na proud sa akin si Satanas kapag nagsasalbahi ako. Mahina niyang sabi. Napangiti siya ng mapait. Baka hindi na ako mahal ni Mama. Ang pangit na siguro talaga ng ugali ko. Hindi pa rin nagsalita si Diego. Hinayaan lamang siya nitong ilabas ang nararamdaman. Kasalanan ko rin to eh. Hinayaan kong lamunin ako ng galit ko. Kaya ako naging ganito.
Pinunasan niya ang mga luha. Siguro nagsisisi ka na rin pinakasalan mo ang katulad ko. Kahit kailan hindi ko pagsisisihan na pinakasalan kita. Napalingon siya rito. Seryoso ang mukha ni Diego. Bigla siyang nailang. Masanay siyang nakikita itong nakangiti at nangaasar. Akala ko pipi ka na. Hindi ka nagsasalita. Hinayaan lang kitang ma-realize ang sarili mong pagkakamali. Saglit itong tumigil bago nagpatuloy. Pero ayokong kini-question mong naging desisyon ko na pakasalan ka. Napayuko si Bianca, parang batang napagalitan. Maya-maya niyakap siya ni Diego. Hindi niya napigilan ang muling pagpatak ng luha. Asawa mo ako, Bianca. Kahit ikaw pang babaeng may pinakapangit na ugali sa paningin ng iba, tatanggapin pa rin kita. Kakampi mo ko. Kahit ano pang mangyari. Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay niya upang yakapin pabalik ang asawa. Hindi man niya aminin, nasasanay na siyang nandyan si Diego, katulad ng mga bata pa sila. Kinabukasan, lumabas ng kwarto si Bianca at nadatna ng inang nag-aasikaso ng pagkain. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit agad ding umiwas ng tingin. Pareho silang nagpapakiramdaman. Kumain ka na, nasa labas si Diego. Tumutulong kay Gina. Birthday kasi ng anak niya. Tahimik siyang lumapit sa mesa at tumulong mag-ayos ng plato. Palihim siyang sumusulyap sa ina. Sabay na po tayong kumain. Alanganin niyang sabi. Hindi ako gutom, ikaw na lang. Malamig nitong sabi. Pumasok ang ina sa kusina. Sinundan niya ito. Nadatnan niyang naguhugas ito ng pinggan. Dahan-dahan niya itong niyakap mula sa likod. Sorry na po, ma. Huwag na po kayong magalit sa akin. Humarap ito sa kanya. Hindi ako galit sa iyo, anak. Nagagalit ako sa sarili ko. Pakiramdam ko nagkulang ako bilang ina. Napailing si Bianca habang tuluyang umaagos ang luha. Hindi po kayo nagkulang. Sobra-sobra nga pong ginawa niyo para sa akin. Kung wala kayo, wala ako ngayon dito. Nagkamali po ako, ma. Sorry po. Hindi natin kailangang palakihin ito. Nag-iisa ka lang namin na anak ng papa mo. Mahal na mahal ka namin. Masumigpit ang yakap ni Bianca. Sandali pa silang nanatili sa ganong ayos bago tuluyang lumabas ng kusina. Sakto namang pumasok si JP na walang suot na pang itaas. Napangiwi siya. Ano ba yan, JP? Magdamit ka nga. Ang pangit ng katawan mo. Sorry, prinsesa. Ito lang kasi ang kinaya ng katawan ko. Hindi katulad ng asawa mo na parang nagmumodel. Kunot noo siyang tumingin dito. Anong sinasabi mo? Pinagpipiestahan ng asawa mo sa labas. Napairap siya ngunit agad ding lumabas ng bahay. Paglabas niya, nakita niyang maraming babaeng nagkukumpulan. Sa gitna ng mga yon ay ang asawa niya, pawisan at abala sa pag-ikot ng baboy na lechon kasama si Louie na kapitbahay nila. Napansin niyang halos hindi maalis ang tingin ng ilang babae rito. May ilan pang nagbubulungan at kinikilig. Hindi niya namalayang tumaas ang kilay niya habang pinagmamasdan yon. Nakita niyang tumawa si Diego sa sinasabi ni Louie. May isang babae pang nag-abot ng pumaypay dito. Hindi niya alam kung bakit tila may kumirot sa dibdib niya. Pasimple siyang lumapit. Napansin siya ni Diego at agad itong nagpaalam kay Louie bago tumakbo papunta sa kanya. Dinala niya ito sa likod ng bahay upang makaiwas sa mga mata ng kapitbahay. Good morning, wife. Kumain ka na? Muling napatingin si Bianca sa katawan nito. Hindi niya may tatangging maayos at matipuno ang pangangatawan ng lalaki. Kailangan ba talagang nakahubad ka kapag nagleletsyon? Pilit niyang ginawang normal ang boses. Tiningnan ni Diego ang sarili bago muling tumingin sa kanya. Mainit kasi. Basa na ng pawis ang damit ko. Baka gusto mo lang na pinagtitinginan ka ng mga babae. Bigla siyang napahinto.
Dapat sa isip niya lang yon, pero kusang lumabas sa bibig niya. May ngising gumuhit sa labi ni Diego. Lumapit ito at hinawakan ang baba niya upang mapatingin siya rito. Nagsiselos ka? Hindi yun tanong, para itong sigurado. Bakit naman ako magsiselos? Wala akong pakialam kahit buong araw kapag nakahubad. Sagot niya, pilit na tumatawa. Tinalikuran niya ito ngunit hinila siya ni Diego, palapit at niyakap. Hindi mo kailangan magselos. Alam naman nilang asawa kita. Lagi kong pinapakitang singsing ko. Hindi agad siya nakapagsalita. Para siyang nanigas. Babalik na ako. Baka hinahanap na ako ni Louie. Hinalikan siya nito sa noo bago umalis. Nang makalis ito, hinawakan niya ang noo niya. Pinilig niya ang ulo. Ano bang nangyayari sa'yo, Bianca? Ani niya sa sarili. Habang papunta siya kung nasan si Diego, hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap nito at ni Aling Edna. Nako iho, ang gwapo mo at mabait. Ewan ko kung ano nagustuhan mo sa anak ni Evelina. Maganda nga pero pangit ang ugali. Hindi kayo bagay. Balutong chismosang baboy na to ah. Sinisiraan pa ako sa asawa ko. Inis niyang tulan sa isip. Nanggigil siya. Lalabas na sana siya nang magsalita si Diego. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Asawa ko pong pinupunan niyo. Marami man ang hindi nakakaintindi sa kanya dahil mas pinipili niyang manghusga. Kilala ko po kung sino talaga siya. Hindi ko siya pipiliin lalo na't hindi ko siya pakakasilan kung alam kong hindi siya karapat-dapat. Bahagyang ngumiti si Diego pero kita sa mukha nito ang inis. At hindi po talaga kami bagay kasi tao kami. Pamimiloso po nito. Nakita niyang napahiya si Aling Edna kaya umalis ito. Hindi napigil ni Bianca ang mapangiti. Tila may kumiliti sa puso niya. Mukhang totoo nga ang sinabi nito sa kanya. Kakampi niya ito, kaharap man o nakatalikod siya. Palapit sana siya kay Diego nang hilahin siya ni Gina. Anak nito ang magbe-birthday. Halika, tumulong ka sa pagluluto. Dinala siya nito sa kusina sa likod ng bahay, kung saan nabala ang ilang babae sa paghahanda ng pagkain. Nandun din ang ina niya. Sumimangot siya. Bakit ako tutulong? Ano ko ba yan? Hinampas siya ni Gina sa balikat. May asawa ka na, mataray ka pa rin. Iniabot nito sa kanyang mga rekado. Sabi ng mama mo, bukod sa masarap kang gumawa ng banana chips, magaling ka rin daw magluto. Kaya sige, ikaw ang gumawa ng minudo. Totoo yan. Kahit masungit yan, talented naman. Nagmana sa amin ang papa niya. Napatingin si Bianca sa ina bago nagsimulang maghiwa ng mga sangkap. Naniniwala kami sa'yo. Tingnan mo nga oh, pati sa pag-asawa magaling pumili. Saglit siyang natigilan. Magkaiba man ang ugali nila ni Diego, nagkakaintindihan pa rin silang mag-asawa. Tahimik siyang nagpatuloy sa paghihiwa. Sa bawat galaw niya, unti-unting pumapasok sa isip niya mga sandaling kasama niya si Diego. Ang mga simpleng pag-aalaga, ang pagiging kalmado nito, at ang paraan kung paano siya nito inuunawa kahit sinusungitan niya ito. Hinahayaan din siya nitong ma-realize ang sarili niyang pagkakamali. Hindi niya alam kung lahat ba ng ginagawa nito ay dahil pa rin sa utang na loob sa kanyang mga magulang o may iba pa. Huminga siya ng malalim at pinagpatuloy ang pagluluto. Sa ngayon, sapat na sigurong nandyan si Diego sa tabi niya. Tahimik na nakaupo si Bianca sa sala habang nakatingin lang sa laptop na nasa kandungan niya. Hindi naman talaga siya nagbabasa. Paulit-ulit niya lang ini-scroll ang screen habang nakasimangot. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay parang walang silbi sa bahay na ito. Si Diego, abala sa trabaho. Kung hindi nasa site, nasa opisina. Samantalang siya, pakiramdam niya ay parang nakatenga lang. Pahinga niya rin kasi ngayon mula sa pagtitinda ng banana chips. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Diego. Suot pa rin ang long sleeves nitong medyo gusot at nakatupi ang manggas. May bahid ng alikabok ang pantalon nito
at pawisan ng leeg. Hindi niya maiwasang mapatingin. Ang aga mong nakauwi. Casual niyang sabi. Kahit ang totoo, ay natutuwa siyang umuwi na ito. Inilapag ni Diego ang susi sa mesa, tsaka tumingin sa kanya. Half day lang ako ngayon. May gusto akong ipakita sa'yo. Kumunot ang noo niya. Sa akin? Tumango ang asawa niya at ngumiti. Sumama ka sa akin. Paglabas nila ng bahay, doon lang ninapansin ang isa pang sasakyan na nakaparada sa garahe. Hindi yun ang usual na ginagamit ni Diego. Kanino yan? Sa'yo. Napalingon siya agad rito. Ha? Lumapit si Diego sa passenger side, tsaka binuksan ang pinto. Pero hindi siya pinapasok doon. Sa driver's seat siya nito pinaupo. Nanlaki ang mata niya. Diego, hindi ako marunong mag-drive. Hindi pa siya nagda-drive pero para na siyang aatakihin sa puso, sa kaba. Alam ko. Bakit akong nasa driver's seat? Napangiti ang lalaki. Tuturuan kita. Napabugas siya ng hangin. Hindi ko kailangan yan. Sigurado ka? Tanong nito habang ina-adjust ang side mirror. Paano kung wala ako? Tapos may emergency kang kailangang puntahan. Mas gusto mo bang sa kabayo ka na lang sumakay? Bibilhan kita. Hinampas niya ito. Napatahimik siya sandali. Naiinis siya sa sarili dahil may punto ito. Fine. Matari niyang sagot. Pero huwag kang magrereklamo kung mabagal akong turuan. Hindi ko iniisip. Sigurado ako mabilis kang matututo. Hindi niya alam kung mainis siya o kikiligin. Okay, start mo lang ang engine. Dahan-dahang pinihit ni Bianca ang susi. Umugong ang makina, bigla siyang napatigil. Diego, kinakabahan ako. Hindi siya tumingin rito pero naramdaman niyang bahagyang lumapit ang lalaki. Relax ka lang. Nandito ako. Napabuntong hininga siya. May tiwala siya sa pagtuturo ng asawa niya. Step on the brake. Sinunod niya ito. Shift to drive. Ginawa niya ulit. Dahan-dahan sa gas. Pinisil niya ang salinyador. Yun nga lang medyo malakas. Bianca, brake! Medyo malakas na sabi ni Diego. Napadiin siya sa brake kaya biglang huminto ang sasakyan. Napasandal siya sa upuan habang malakas ang tibok ng puso niya. Tiningnan niya si Diego na nakahawak sa puso na halatang kinabahan din. Sinigawan mo ba ako kanina? May babala sa tono niya. Unti-unting ngumiti ito sa kanya. Hindi naman, wife. Medyo napalakas lang ang boses ko kasi kinabahan din ako. Tingnan mo, pinagpawisan ako bigla oh. Tinuro pa nito ang noo nitong pinagpapawisan. Nasa isip ko kanina kung saan ba kita hanapin. Kung sa langit ba o lupa. Pahabol nitong pagbibiro. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha niya. Ulitin ko ba para malaman natin ang sagot? Inis niyang sabi. Pero tinawanan lang siya nito, tsaka ginulo ang buhok niya. More practice pa. Matututo ka rin. Pagpapalakas nito ng loob. Paano kung hindi talaga ako matuto? Baka para sa kabayo ko talaga. Maraming beses pa siyang tinuruan ni Diego. Pero maraming beses din na muntik na silang maging kwento na lang. Akala niya, maubos na ng pasensya sa kanya si Diego dahil sa tagal niyang matuto. Pero mukhang pinanganak itong unlimited ang pasensya dahil matyagaan siya nitong tinuturuan. Ni isang beses, hindi man lang niya ito nakitang mainis o magalit. Swerte nga siguro talaga siya sa napangasawa niya. Sa mahabang oras na pagsasanay, ay unti-unti din siyang natuto. Nakaikot na sila sa loob ng subdivision. Medyo kabado pa rin siya, pero mas kontrolado na. Tahimik ang loob sa sasakyan habang pauwi sina Bianca at Diego mula sa practice niya sa pagdadrive. Nakapangalumbaba siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Halatang pagod siya, pero may bahid pa rin ng inis sa mukha niya. Hindi ko talaga makuha yung pagpark ng diretso. Parang may sariling isip yung manibela. Saglit siyang sinulya pa ni Diego habang nagmamaneho.
Hindi man ni Bella ang may problema. Mayabang lang ang nagmamaneho. Napalingon siya rito. Excuse me? Hindi ako mayabang Competitive lang. Bahagyang natawa si Diego. Same lang yun. Hindi Napairap siya pero hindi niya mapigilang mapangiti. Akmang magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen. Si JP ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, nanginginig ang kamay niyang nabitawan ng cellphone. Bakit? Anong nangyari? May pag-aalala sa tono na tanong ni Diego. Umiiyak siya nitong tinignan. Si Mama, sinugod sa ospital bigla daw nahimatay. Nasa critical daw siya. Mabilis niyang sagot. Nataranta siya. Napahawak siya sa braso ni Diego. Si Mama, kailangan ko siyang puntahan. Biglang naging blanko ang isip niya. Tanging nasa isip niya lang ang kanyang ina. Hindi niya malaman ang gagawin kung lalabas ba siya sa kotse o ano. Si Mama, kailangan ako ni Mama. Agad na huminto si Diego sa gilid ng kalsada. Hinarap siya nito at hinawakan na magkabilang balikat niya. Bianca, tignan mo ko. Pero umiling lang siya habang umiiyak. Ayoko siyang mawala. Hindi ko kaya. Agad siyang hinila ni Diego at niyakap. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Kasama mo ko. Hindi kita iiwan. Bahagyang kumalma si Bianca kahit nanginginig pa rin. Halos hindi mapakali si Bianca habang nagmamaneho si Diego papunta sa ospital. Ulit-ulit niyang pinipisil ang palad niya para bang sinusubukang pigilan ang sarili na tuluyang magpanik. Pagdating nila sa ospital, agad siyang bumaba ng sasakyan kahit hindi pa ito tuluyang humihinto. Bianca! Muntik pa siyang masubsob sa bigla niyang pagtalon pero tumakbo na siya papasok. Nakita niya si JP na nakatayo sa labas ng ER. Namumula ang mata nito. Nasaan si Mama? Tanong niya agad. Nasa loob pa. Ginagawa pang lahat ng doktor. Napahawak siya sa dingding. Ramdam niyang nangihina ang tuhod niya. Agad siyang inalalay ni Diego. Hindi pwedeng ganito. Kausap ko pa siya kanina Okay pa siya. Wala nang nasabi si JP. Tahimik lang itong yumuko. Ilang minutong lumipas na parang oras para kay Bianca. Nakatingin lang siya sa pintuan ng ER. Umaasang bubukas yun at sasabihin okay ng lahat. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktora at bakas ang lungkot sa mukha nito. Kayo po bang pamilya ni Evelina? Tumango siya. Opo, ako po ang anak niya. Huminga ng malalim ang doktora. Ginawa na po namin ang lahat. Pero hindi nakakayanin ng katawan niya. Biglang tumigil ang mundo ni Bianca. Dok, baka may iba pang paraan. Subukan niyo lang. Halos magmakaawa na siya sa doktora. Pero umiling-iling lang ito sa kanya. Napahagulhol siya. Gusto po sana niya kayong makausap. Habang may malay pa siya. Napahawak siya kay Diego na parang mawawalan siya ng lakas kung bibitaw siya. Sasamahan kita. Pagpasok nila sa kwarto, bumungad sa kanyang sitwasyon ng kanyang ina. Nakahiga sa kama, nakakabit ang oxygen mask at mahina ng paghinga. Itong senaryong ayaw niya na sanang makita kahit kailan. Dahil nung huling nasa gantong sitwasyon siya, ay sa ama niya pa. Pero ngayon, nauulit na naman at sa ina niya naman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bianca. Ma! Napapaos niyang tawag. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina na malamig na. Nagmulat ng bahagya ang mata nito at kahit nahihirapan, pinilit pa nitong magsalita. Anak. Mas lalo siyang napaiyak. Kinikiskis niya ang kamay ng ina sa pisngi niya. Ma, nandito po ako. Mahinang umiti ang ina niya. Napayuko si Bianca habang umiiyak.
Ma, huwag mo kong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Mahinang umiling si Evelina. May Diego ka. Napatingin si Bianca sa asawa niya. Tahimik lang itong nakatayo pero puno ng lungkot ang mga mata at halatang pinipigil nito ang maiyak. Diego. Lumapit si Diego sa kama. Nanay. Pumiyok ang boses ni Diego. Ipangako mo sa akin na aalagaan mo si Bianca. Masungit man yan pero mabait siyang bata. Tumango si Diego. Bahagya pang inangat nito ang mukha para pigilan ang pagtulo ng luha nito. Nakagat ni Bianca ang labi niya at mas naiyak. Ipinapangako ko po. Pilit na binubo ang boses na sagot ni Diego. Napahawak si Evelina sa kamay nilang dalawa at pinagdikit yon. Huwag mo siyang iiwan. Hindi ko po gagawin yun. Unti-unting napapikit ang mata ng ina niya habang nakangiti. Mahal na mahal kita, anak. Huling salita na lumabas sa ina niya. Biglang bumagal ang tunog ng monitor hanggang sa tuluyan na itong naging isang tuwid na linya. Nagising si Bianca na para bang may malaking butas sa puso niya. Ramdam niya na parang may malaking bahagi ng pagkatao niyang nawala. Gising ka na. Nagugutom ka na ba? Paghahandaan kita. Ngumiti sa kanya si Diego, pero alam niyang pilit yon. Pansin niya ang pamamaga ng mata nito at may itim sa ilalim ng mata na para bang wala pa itong tulog. Buong isang araw ka ring tulog. Sambit pa nito at hinaplos ang buhok niya. Lumingalinga siya sa paligid. May hinahanap siyang presensya na gusto niyang makita. Hinawakan niya ang kamay ni Diego. Diego, ang mama ko nasan? Nanginginig ang boses niyang tanong, pero hindi siya nito sinagot. Imbis niyakap siya nito ng mahigpit. Tumulo ang luha niya. Sinubukan niya itong itulak pero mas sumigpit lang ang yakap nito sa kanya. Ang mama ko, nasan siya? Gusto ko siyang makita. Umiiyak niyang turan. Dumiin ang kuko niya sa balikat ni Diego. Sabihin mo sa akin, ayos lang siya hindi ba? Maayos lang ang mama ko. Pero nanatiling nakatikom ang bibig ng asawa niya. Nagsimula siyang hampasin si Diego. Ano ba? Magsalita ka. Sabihin mong ayos lang si mama. Si nanay. Wala na siya, Bianca. Para siyang kinapos ng paghinga sa narinig. Tinulak-tulak niya ito hanggang sa bitawan siya nito. Tumayo siya. Nagpalakad-lakad siya habang patuloy lang tumutulo ang luha niya. Nasa labas na si nanay. Alam kong hinihintay ka na rin niya. Tiningnan niya si Diego. Bakit iniwan mo mag-isa si mama? Inis niyang wika. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, natigilan siya ng maraming tao sa labas. Lahat nakaitim na damit. Malayo sa na-expect niyang tahimik at walang tao. Hindi mag-isa si nanay. May mga kasama siya. Rinig niyang sabi ni Diego. Habang unti-unti siyang naglakad, mas nakikita niyang maraming tao at puro kapitbahay nila yon. Akala niya, nilalaro lang siya ng paningin niya pero hindi. Maraming tao at nakikita niya ang lungkot sa mga mukha nito. Nakita niya ang kabaong ng kanyang ina. Nanghina ang tuhod niya pero agad siyang nasalo ni Diego. Inalalayan siya nito. Maglakad palapit sa ina niya. Bawat hakbang at papalapit niya sa ina ay mas lalong lumalalim ang sugat sa puso niya. Nang makarating siya, hinaplos niya ang kabaong ng ina. Nakita niyang mapayapa itong nakapikit at nakangiti na para bang masaya na ito kung nasa nito. Ma, nagkita na ba kayo ni Papa? Ang sa inyo na siguro kasi magkasama na kayo ulit. Aniya niyang umiiyak. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay natin sa pag-ayos ng burol ni nanay.
Si Jean at si Aling Edna. Nag-volunteers na sila ng bibili ng kape at biskwit. Lumingon siya at nakita niya na busy sa pag-aasikaso sila Jean at Aling Edna sa mga dumarating na tao. Tumingin ito sa kanya at tipid na ngumiti si Gina. Habang tumango sa kanya si Aling Edna. Hindi man ito nagsalita, naramdaman niyang nakikiramay ito sa kanya at katulad niya, nagdadalamhati ito. Lumapit sa kanya si Kay, kasama ang anak nitong bunso na kasama nito nang umutang sa kanila. Nagtaka siya nang may ibigay itong sobre. Napatakip siya ng kamay para mapigilan ang paghagulhol niya. Lahat kaming magkakapit bahay, nag-ambag-ambag sa abuloy. Alam kong maliit lang ito pero sana makatulong pa rin. Naiiyak nitong wika. Tinanggap niya ito. Sa isang iglap ay bigla siyang kinain ng hiya dahil sa pangit na pag-uugaling pinakita niya kay Kay at sa iba pa nilang kapitbahay na humihingi ng tulong sa ina niya. Kaya pala laging pinagtatanggol ng ina niya ang mga ito dahil nakikita niya ang makabaitan nito na hindi niya nakita dahil nagpakain siya sa galit ng nakaraan. Muling sumagi sa isip niyang sinabi ng ina na iba sila sa mga taong nakilala niya dati. Ngayon ay kitang-kita niya na ang pagkakaiba nito. Kinabukasan, lumabas siya ng kwarto. Nadatnan niyang naghahanda ng almusal si Diego. Nang makita siya nito, ay lumapit ito at saka hinalikan siya sa noo. Good morning, wife. Kain na tayo. Nakangiti nitong alok. Kahit nakangiti ito, bagsak pa rin ang balikat nito. Alam niyang pinipilit lang nito na maging matatag. Umiwas siya ng tingin at umupo sa sofa. Wala na si mama. Wala na rin si papa. Kaya wala ka nang kailangang pagbayaran pa ng utang na loob. Kinurot niya ang kamay niya dahil may kirot siyang naramdaman sa sinabi niya. Simula nang mamatay ang ina niya, pinag-isipan niya na talaga ito. Dahil alam naman niya na kaya lang ito nagpakasal sa kanya dahil sa utang na loob. Pero ngayon, wala nang magulang niya. Wala nang dahilan para magsama pa sila. Nakikipaghiwalay ka na sa akin. Malamig nitong sagot. Yumuko siya. Naglakad ito sa harap niya at umupo para magpantay ang mukha nila. Blanko lang ang mukha ni Diego. Wala siyang makita na kahit anong reaksyon sa mga mata nito. Kaya ka lang naman nagpakasal sa akin, di ba? Dahil sa utang na loob? Walang pagmamahalan na nabuo sa atin. Aniya sabay tayo. Kapag sinabi kong mahal kita, maniniwala ka ba? Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Diego. Ganun pa rin ang itsura nito. Sinubukan niyang ibuka ang bibig niya pero walang salitang lumalabas. Naisip ko nang gagawin mo itong pakikipaghiwalay. Hindi nga ako nagkamali. Ayoko lang makulong ka sa kasal na to nang dahil sa utang ni loob. Para mas makakilala ka pa ng iba. Napalunok siya dahil naguluhan siya sa sinabi niya. Para kasing hindi kay Diego niya ito sinasabi kundi sa kanya. Na para bang kinukumbinsi niya mismo ang sarili niya. Paano kung ayaw ko nang makakilala ng iba? Paano kung ikaw lang ang gusto ko? Mas lalo siyang naguluhan. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Inangat nito ang mukha niya. Tinitigan niya ito sa mga mata. Tingin mo ba, kaya pumayag ako magpakasal sa'yo dahil sa utang na loob? Paano kung ginamit ko lang na dahilan yun? Parang palapit at mapakasalan kita. Muli siyang hindi nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong dapat i-react sa mga nalalaman niya kay Diego. Alam ni nanay na hindi lang ako bumalik para suklian ang utang na loob ko sa kanila. Bumalik din ako para sa'yo. Napaurong siya at hindi niya malaman ang gagawin. Mga bata pa lang tayo. Ikaw na yung babaeng gusto kong pakasalan. Tinupad ko lang ang pangarap ko. Hindi kita maintindihan. Yun lang ang tangi niyang nasagot. Masyado siyang nagulat sa mga nalaman niya. Alam kong nabigla kita at hayaan kong mag-isip ka muna. Sabi nito, tsaka umalis. Naiwan siyang tulala at gulat.
Hindi umuwi si Diego. Kinagabihan kaya buong akala niya iniwan na siya nito. Nakatulog siyang mabigat ang pakiramdam dahil feeling niya'y tuluyan na siyang mag-isa. Wala na ang ina niya. Wala na rin ang taong nagmamahal pala sa kanya. Iniwan na siya ni Diego kasi pinagtulakan niya itong lumayo dahil akala niya utang na loob lang ang namamagitan sa kanilang dalawa kung bakit sa kanya nagpakasalang binata. Pagising niya kinabukasan, dumiretso siya ng banyo para maligo. Pupunta siya sa tindahan para gawing busy ang sarili niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagligo nang biglang nawala ng tubig. Kinapaka pa niyang shower at pinihit-pihit ito pero wala talagang lumalabas na tubig. Pucha, ngayon pa talaga nawala ng tubig kung kailan naliligo ako. Inis niyang sabi. Hinampas niya ang shower. Nagtaka siya nang marinig niyang may nagbukas ng pinto sa bahay niya. Dahil sa takot na baka may ibang taong pumasok, agad niyang kinuha ang tuwalya, tsaka pinunasan ang mukha niyang may sabon pa. Pinulupot niya ang tuwalya sa katawan niyang may mga sabon din. Nakaramdam siya ng kaba nang may kumislot sa labas na para bang may ginagawa ito. Unti-unti niyang binuksan ang pinto ng banyo, pero ganun na lang ang panlalaki niya ng mata nang magkatinginan sila ni Diego. Kingin na, anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noon ni Diego. Bakit isang gabi lang akong hindi umuwi rito? Bawal na agad ako? Tsaka nabalitaan kong nawawalan ng tubig kaya inigiban kita. Napansin niya ang timbang nasa tabi nito na may lamang tubig. Mukhang naabutan ka sa pagligo mo. Nakagat niya ang labi dahil sa pagpipigil niyang umiyak. Akala niya, iniwan na siya ni Diego. Pero heto, nasa harapan niyang lalaki at pinagsisilbihan siya. Hindi na siya nagdalawang isip at bigla niyang niyakap ang lalaki. Akala ko iniwan mo na talaga ako. Tura niya. Niyakap siyang pabalik ng asawa. Hindi ko kayang iwan ang misis ko. Dahil kahit masungit ka, mahal kita. Tiningnan niya si Diego. Handa na ring aminin ng totoo niyang nararamdaman. Mahal din kita. Nakangiti niyang sabi. Tiningnan siya ng seryoso ni Diego. Magpakasal tayo ulit. But this time, sa simbahan na. Payag ka bang magpakasal sa akin ulit? Masaya siyang tumango-tango. Kahit ilang beses pa tayong magpakasal, as long na ikaw hindi ako tatanggi. Napatili siya nang buhatin siya ni Diego. May naglalarong ngisi sa labi nito. Kung ganun, sisinglin muna kita sa utang mo sa akin na honeymoon sa una nating kasal. Napabungis-ngis siya sa sinabi nito. Pero hindi pa ako tapos maligo. Nawalan nga kasi ng tubig, di ba? Sabay silang napatingin sa lumabas na tubig sa shower na para bang nakisama ito sa plano nila. Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ng asawa niya. Ako nang magpapaligo sa'yo. Ngising sabi nito, tsaka sila pumasok sa banyo. Dumating ang araw ng kasal ni Diego at Bianca. Hindi katulad sa una nilang kasal na civil wedding na minadali. Ngayon ay pinaghandaan talaga nila lahat. Mula sa dekorasyon, sa simbahan, mga bulaklak, pagkain, at damit na susuotin nila ay mabusisi nilang pinaghandaan. Nasa labas siya ng simbahan habang hinihintay niyang bumukas ang pinto kung saan siya papasok. Katulad ng nauna nilang kasal, ay kinakain na naman siya ng kaba. Narinig niyang nagsimula ng ipatugtog ang kanta na pareho nilang pinili ni Diego, ang kantang Uulitin ni Yeng Constantino. Bumukas ang pinto. Nakita niya sa pinakadulo si Diego na masayang nakatingin sa kanya habang hinihintay siya. Nandoon din ang iba nilang mga kapitbahay na invited nila. Mga kapwa ito masasayang nakatingin sa kanya. Napatawa pa siya kasi mas nauna pang naiyak ang best friend niyang si JP. Nung kasal din nila sa civil wedding, mas ito pang umiyak sa kanila. Nagsimula na ang seremonya. Hinawakan ni Diego ang kamay niya, tsaka sinuot ang singsing. Bianca, I give you this ring as a symbol of my love and faithfulness. With this ring, I marry you
and pledge my life to you. Naiiyak niyang kinuha naman ang kamay ni Diego, tsaka sinuot ang singsing. Diego, I give you this ring as a sign of my love and devotion. With this ring, I marry you and promise to stand by your side all the days of my life. By the power vested in me, in the presence of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. Diego, you may kiss your bride. Nagpalakpakan ang mga bisita nila. Masaya silang nagkatitigan ng asawa niya, tsaka siya nito hinalikan ng banayad. Mas lalong lumakas ang hiyawan at palakpakan. Pareho silang napatingin ni Diego nang may dalawang butterfly na nakulay violet at blue ang pumasok sa simbahan. Nagpaikot-ikot ito sa kanila na para bang binibigyan sila nito ng blessings. Tumulo ang luha niya dahil sa familiar na presensyang naramdaman niya. Nakarating kayo. Lumuluha ang ani niya. Paborito ng mama niya ang kulay violet, habang blue naman sa papa niya. Magmukha man siyang weird o balewa, ramdam niya na magulang niya ito na kahit sa huling pagkakataon ay pinaramdam pa rin ito sa kanya ang suporta at pagmamahal ng isang magulang. Hinalikan siya sa buhok ni Diego. Pinapangako ko na, nanay at tatay, na mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Ganon din ako. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Wika niya at siya nang unang humalik sa asawa. Sa buhay, ang mga karanasan natin na sakit, lungkot at galit ay humuhubog sa atin at nagtuturo kung paano maging matatag sa hamon ng buhay. Ngunit minsan, ang bigat na dulot ng mga ito ay nananatili sa puso. Lalo na kapag hindi natin napapatawad ang iba o ang ating sarili. Sa mga panahong pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. May mga taong tahimik na laging nandyan sa tabi natin na handang makinig, umintindi at magmahal. Ang pagmamahal ng isang inay espesyal, walang kapantay at hindi kailanman kayang tumbasan ng kahit sino. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na kahit sa gitna ng sakit at kalungkutan, may mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang tunay na lakas ay natututo tayong magmahal, magpatawad at buksan ang puso natin sa pagmamahal at malasakit ng iba. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig nila Bianca at Diego. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Leila San Pedro from Qatar, Glenda Pacala Castro from Masbate, Jerry Moreno from San Fernando, La Union, Mary Tauring from Minnesota, USA, Ivy Capiok from Dulag, Leyte. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.